Yaya, mga du! Ay, ang laki oh, tinan mo. Oh, sobrang laki. Anong gagawin natin dito? Dahil sa wala akong oras, ibabaong ko siya sa lupa. Ayun siya oh. Ito po yung isa nating isda. Yan, hiwa-hiwain ko muna, ganyan. Kuha rin tayo ng ibang isda dito, katulad nito. Yan oh, hindi ko rin gusto yan. Kasi matrabaho kasi itong isda na to. Pag busy ka talaga, hindi mo na kayang trabahuin to lahat. Ito rin oh. Ito yun siya pag baby pa. Ayun na siya pag malaki-laki na. Uy, nakawala to. Ito masarap to. Kalimutan ko ay sayang. Oh, ito pa. Kunin na rin natin yan. Ito pa. Ayan oh. Yan siya. Ayan, kunin natin yan. Yung mga yan. Tapos, nakakahinayang man, pero syempre, kailangan talaga natin silang ibaon sa lupa. Dahil nga, hindi ko naman kayang kainin to lahat. No? Wala rin akong oras magdaing-daing. Siguro kung may oras lang ako, nung dati nga may oras ako, hindi ko pa rin nagawa masyado. Anyway, kaya ba't ko hinatin ng ganyan? Kasi para magkasya dun sa butas, no? Ito siya, oh. Anong itsura ho ng butas para hindi ka pa ulit-ulit? Ito yung timbako na may halaman. Yan siya. Oh, ito yung lalim ng butas niya. O, dyan mo siya ilagay. O, yan siya, o, dyan. O, lagay mo siya dyan. Kikita mo yung ibang ugat. I-zoom in nga natin. Yan, o. Ugat ng papaya, yun, o. Yan, o. Yan sila, o. Pag gantong way kasi, halimbawa, o. Pag gantong way kasi, yung huhugutin mo na lang siya dyan, at least hindi mo nadadamage yung ugat ng mga malalaki mong puno. Tulad yung papaya mo, de, oh. Daming bunga, oh. At least hindi mo nadadamage. Pag ihuhugutin mo na lang yung timba na ready na, 'di ba? Kasi ang gagawin mo mga do, kumuha ka ng lupa. Huwag yung lupa sa gilid mo. Dapat yung sa ibang side naman ng lupa. Katulad dito, ibang side siya. Ito yung mga karton ko na binaunan ko ng lupa. Dito ka kumuha ng lupa sa ibang side kasi pag doon ka sa gilid niya kukuha ng lupa, tulad ng isa kong video, bababaw siya. May tendency na maamoy siya ng mga daga. Di mga ngamoy yan, makakalkal yan ng daga. Pero sa gantong way, pag gawin nyo lang tong style ko na to, naisip ko lang to. Wala ako nakita ganito sa, basta naisip ko lang talaga siya, hindi ko to nakita sa YouTube. Nakita ko binabaon yung isda. Pero hindi ko naisip yung binaon ko rin yung isda, ang nangyari, kinalkal naman ng mga daga. Kung ganituhin mo siyang style, hindi talaga siya makakalkal ng daga dahil yung daga, hindi niya maaamoy masyado yung isda pag natutunaw na. Yung sabi nila sa akin, di mabaho yun, nangangamoy. Hindi po siya nangangamoy kasi nga, nakabaon nga siya ng bongga. Bawa ito, yan yung mga, mo dyan tawag dyan, yung mga karton mo, yan nakaganyan siya. Ibaon mo talaga siya ng, yung nga siya, yung kuberan mo talaga yung niya, yun kuberan natin yung mga tawag dito, yung mga isda-isda, ganyan. Kasi pag kinuberan mo siya, at least kahit papano, mabilis siyang matutunaw, naka-mix siya kagad sa lupa. Yan siya, Tapos itong timba na to na ito, yung timba na yan, ibalik mo lang natin dito. Teka lang, andali. Ayun na yung timba, nabalik ko na. So, nakikita nyo, may awang siya dyan, Di syempre, nandito yung ibang isda. Delikado pa rin to, kasi maamoy pa rin to ng daga. Ang gagawin nyo, isiksik nyo siyang ganyan. Isiksik nyo. Kasi, pag siniksik nyo siyang ganito, tabunan nyo ng konting ganyan, para hindi siya maamoy talaga ng mga daga, Tabunan lang natin, isisiksik natin ng ganyan. Or ito, yan, dito. Magdagdag ka na lang ng lupa dito sa side niya. Kukuha na lang tayo ng lupa sa gilid. Kasi pag inurong mo ng inurong yung lupa, bababaw ulit yan, maaamoy pa rin yan ng daga. So, the best thing is, dagdagan mo ng lupa dito, tabunan mo yung pinakagilid niya. Ganito pa mag-fertilize ng pag yung isda mo is, wala pa sa yung basyo. Ayan nakaready na huto. Ayan may butas na naman ako dyan. Ayan yung nakalagay dyan. Lalagyan natin yan ng isda. Tignan nyo, yung ayun yung ugat na ng papaya. Hindi nadadamage yung ugat kasi may ready ka ng butas. Ito rin kukunin ko pa rin yan. So, yan siya. Andito yung puno ng papaya mo. Ito siya. Pakaraming bunga. Grabe. O, diba? Ganyan po yung style ng fertilize para hindi nadadamage yung ugat. The same time, hindi talaga siya nakakalkal ng mga daga. Tulad yan, yung mga ko dito, ayan, Ito may baon din po to. Ito rin, meron din. Sa palibot ng puno mo, lagyan mo ng mga mabibigat. Tulad yan, may lupa na siya.
Ito, namatay na lang din to. Ewan ko ba't siya namatay. Bahala siya sa buhay niya. Anyway, nakapag-harvest na rin naman ako maraming sili dyan. Yan na siya, oh. Diba? Ayos. Ganun to po yung style ng pagbabaon para hindi siya masyadong harmful sa halaman, at the same time, hindi makalkal ng daga.